Gumagamit ba kayo ng pacifier? Nako, para sa'yo ang video na to, kaya watch the full video. Ano ba ang advantage and disadvantage ng paggamit ng pacifier sa ating mga baby? May mga mommies dito na against of using pacifier dahil meron silang mga kaalaman and belief sa paggamit nun. Pero meron namang mga mommies na lifesaver sa kanila ang paggamit ng pacifier. Alam nyo, marami din naman talagang advantages ang paggamit nito. Kaya nga siya na-invento, di ba? Kasi to pacify the baby. So ito yung mga list ng advantages ng paggamit ng pacifier. Number 1, it offers comfort. Usually mga baby, they can satisfy themselves by oral satisfaction sila. So kapag nag-offer ka ng pacifier, it gives them comfort. Doon napupunta yung attention nila and it offers your baby the chance to suckle or sumipsip. Sa parang ganon, yun yung nakakapagbigay ng comfort sa kanila. Number 2 is help with feeding. Ito according sa studies, alam nyo ba na ang mga premature babies, hindi pa yan mga good sucker. Hindi pa sila marunong dumede, hindi pa sila marunong sumipsip or sumuso. Kaya ang pagbibigay daw ng mga pacifier sa mga premature baby ay nakakatulong sa kanilang development, lalong-lalo na sa oral stimulation. Dahil nga hindi pa sila marunong magsak, matuturuan sila ng pacifier na yon to train themselves. Para pag dumating na yung araw na pwede na silang dumede or mag-bottle feeding, marunong na sila. It helps them sa kanilang development. So, helpful siya para sa mga premature babies. And usually, kapag premature babies, ito ay naka-confine pa sa hospital and usually nasa incubator sila. And ito ay ina-advise din talaga ng mga doktor. Ito for sure narinig nyo na ang pacifier, it lower the chance of SID or the sudden infant death syndrome. Ang SIDS kasi is the number 1 leading cause of death sa mga batang under 1 year old. So, kapag nag-offer ka daw ng pacifier kay baby during sleeping, it reduces the chance of SID during sleeping. Number 4, it helps your baby to fall asleep. Maraming mga parents and baby na nakaka-experience na ang pampatulog talaga ng mga babies is pacifier. Well, it's true na hindi mo na nga sila kailangang kantahan, ihele, or kalungin, or even padidehin para lang makatulog. Just using pacifier, makakatulog talaga sila. Kasi yung natural desire nila to suck or yung sumipsip is very comforting sa kanila. Kaya nga ang mga breastfeeding babies, 'di ba? Ang pampatulog din nila talaga is yung pagsuso sa kanilang nanay. Doon sila nakakatulog. Ganun din naman yung mga bottle feed baby, 'di ba? Nakakatulog din sila habang dumidede. And same effect din pagdating sa pacifier. Dahil nga it is comforting para sa kanila. Ngayon, kung ang baby mo naman ay nakatulog habang nagpa-pacifier and sakaling malaglag ito in the middle of their sleep, you don't need to put it back. Unless na nagising sila at umiyak sila dahil sa pacifier. Ibig sabihin, hindi na nakakatulog si baby without using pacifier. Number 5, ito according din to sa study, ang pacifier daw ay nakakatulong to ease the pain. May mga pag-aaral daw kasi na kapag minor procedures, for example, kinuha na ng blood si baby, ang pag-offer daw ng pacifier kay baby ay may chance na less pain yung nararamdaman nila dahil doon sila magpo-focus, doon sila mako-comfort, and hindi sila iiyak. So, it helps your baby to ease the pain. Number 6, and isa sa mga nagustuhan ko na advantage ng paggamit ng pacifier is it can be a short-term habit. Ibig sabihin, unlike sa thumb sucking, yung paggamit ng thumb, ang paggamit ng pacifier is easier habit to break. Ibig sabihin, kung naging habit na to na baby, kung ito na yung nakakapagpatulog sa kanya, mabilis mo tong tanggalin. Kasi pwede mo na siyang hindi bigyan ng pacifier. Pwede mo nang iiwas sa kanya yung pacifier. Unlike pag thumb sucking, easily available lagi yung thumb nila and they can put in their mouth easily. Dahil nga, andyan lang eh, pwede niya nang subo agad. Between pacifier and thumb sucking, mas na-recommend talaga nila is pacifier. So ngayon, punta naman tayo sa disadvantage ng paggamit ng pacifier. Ako as a breastfeeding mom, ito talaga yung reason ko kung bakit hindi ko pinush mag-pacifier si baby. Number 1, pwede kasi itong maging nipple confusion kay baby. Explain natin ng very simple way para mas maintindihan nyo. Ang pagsak kasi sa bottle ni baby is easy lang. And much more easier ang pagsak ni baby sa pacifier. Pero pagdating sa breastfeeding, it requires effort and merong particular technique ang mga breastfeeding babies para ma-draw nila yung milk ni mommy. So in short, mas mabilis isak ang pacifier kesa sa breastfeeding. Ngayon, kung in-offer mo na kay baby agad-agad si pacifier, edi kapag mag-o-offer ka na ng breastfeeding sa kanya, baka hindi na ganun yung effort ng pagsak niya during breastfeeding. Ang result, hindi siya makakakuha ng milk or onti lang yung makukuha niyang milk. So, mangyayari, magiging irritable siya. Pabibitin siya to the point na aayaw na siya kasi nga, nainis na dahil nabitin. So, doon pumapasok yung nipple confusion. Naku-confuse si baby kung paano ba yung tamang pagsak. So, if you want to pursue the breastfeeding, you need to wait na ma-establish muna yung milk production mo, yung breastfeeding time nyo ni baby, bago ka mag-offer ng pacifier. Para at least kabisadong-kabisado na ni baby ang breastfeeding or ang pagsak sa iyong suso
bago mo i-offer si pacifier. Para maiwasan lang talaga yung nipple confusion. Number 2, for sure maraming makaka-relate. Kasi ang pacifier nga, it can be a habit forming. Magiging habit na ni baby yung pacifier. Darating yung time na ito na yung makakapagpatulog sa kanya. Or habang nagtutulog siya, sinasak niya si pacifier. Kapag nahulog sa bibig niya yung pacifier, magigising siya. What if mangyari yun in the middle of the night? Nagsasak si baby sa pacifier, tapos biglang nalaglag, nagising siya, umiyak siya. So, ikaw, mommy or daddy, magigising ka din. Para lang linisan yung pacifier, then ibalik sa bibig niya para makatulog si baby. Yun yung isa sa disadvantage talaga ng pacifier. Dahil nga nagiging habit na ni baby ang paggamit nito. Siguro kapag dumating na sa point na talagang napupuyat ka na, gawa ka na ng paraan to stop. Depende po sa inyo kung doon siya talaga nakakatulog. Mahirap nga yan. So, diskartehan nyo na lang. And number 3, last disadvantage ng paggamit ng pacifier, meron siyang effect sa dental development ni baby. Bakit naman magkakaroon ng epekto? Wala pa naman mangingipin. So, ganito naman ang explanation dyan. Pwede kasing magkaroon ng impact sa spacing and sa tibay ng ngipin kapag ito ay tutubo na or magsimula ng tumubo. Kaya ang advice nga nila na kapag si baby mo ay malapit nang mag-start magngipin, unti-unti mo nang itigil yung paggamit ng pacifier sa kanila. Para kapag tumubo na si ngipin, totally hindi na siya nakarely doon sa pacifier. Usually naman ang ngipin ng mga babies tumutubo yan early as 6 months. So kapag malapit na siya mag 6 months, unti-unti mo nang itigil yung paggamit ng pacifier. Anyway, mag-start na rin naman siya mag-complementary food. So baka ma-divert mo yung attention nila, yung comfort nila sa paggamit ng pacifier. Sobrang daming mommies na nagtatanong sa akin about pacifier. So I hope nabigyan ko kayo ng linaw and tips sa pagdedesisyon sa paggamit ng pacifier sa inyong baby. Bawat parents or mommies ay may kanya-kanyang ways to raise their child or their babies. Ang importante lang ngayon is alam nyo na yung advantage and disadvantage ng paggamit ng pacifier. So, preference nyo na yan mga mommies kung ano ang gusto nyong gawin. So, I hope you learned something from this video. This is very informative videos para sa inyo. Again, keep on sharing and thank you for watching. Bye!